Bakit ganito ang ating Isang linggo bago ang Semana Santa. Alam mo, panahon na muling magpaalala tayo. No? Baka may nakakalimot? Marami. marami na Mm. kailangan natin. Maalala na tayo na iligtas. Nasa linya natin, Father Francis Lucas, President, Catholic Media Network. Ayan. Father Lucas, Igan at Connie, magandang umaga po. Magandang Hello, umaga. magandang umaga. Father, patawarin Igan niyo po and ako. Connie. Ako'y makasalanan. Isama mo na ako. Kami. Kami ko lahat ay makasalanan. Oo. Wait, Ba- ala ka nga, Igan eh. Father, maganda itong Holy Week dahil next month election na, no? Oo nga, no? Ano ba tema ngayon ng ating Holy Week? Well, ang tema overall for this year is we are pilgrims of hope. Huwag mawawala ng pag-asa sa buhay. Kasi ang Diyos palagi mong kasama. Mhm. Yan. Yun ang tema Napakaganda. niya. Mhm. Kasi nga, Sa mga panahon po ba ngayon, Father, no, at this day and age, na may mga talamak na ang social media, minsan alam nyo, nagiging, rin 'di ba, parang rason yan para ma-divert po yung ating atensyon, imbis na makapagdasal, makapagnilay-nilay, nawawala ka sa iyong, consciousness, 'di ba, na maging mas proactive, 'di ba, doon sa pagpaganda ng relasyon mo sa ating Panginoon. Ano ho ba ang nakikita natin ngayon? Parang distraction na ba ito para sa atin pong personal relationship with our Lord? o ang sinasabi kasi ng mga pag-aaral, lalo ang Vatican made a special study kasama yung mga exorcist na the whole internet ay nakukubabawan ng negativity. Meron pa rin naman lumalaban gaya ng ginagawa natin sa against fake news, di ba? Opo. Running after the truth. Ganun din naman ng simbahan. Pero social media, isang bahagi eh. Pero meron parang bad spirit na kinukubabawan lahat tayo. At nagiging daan lang yung electronic communication o media, mass media. At marami-raming pamamaraan yan. Isa lang dyan, ang digital. Lalo ngayon yung mga application, mga AI, hindi mo na malaman yung totoo ano yung hindi. Nagagamit din talaga no? Oo, kaya nga, hindi ba, sinasabi ng simbahan, si Satanas is the first and the greatest liar. Ito, fake news. Kaya nga, tapos sinasabi ninyo, mahalaga yung mas madiin din ang pagkilala sa Diyos. At yung kanyang espiritu ang papasukin natin. Kasi nga, pag sarado tayo, yung power ng spirit, hindi naman mamimilit siya. Although maraming event na ginagawa ang Diyos na nakakagitla upang unti-unting baguhin. Hindi lang tayo pinipilit. Kailangan namatay siya para sa atin. Opo. Ano ba yung first step siguro para doon sa mga parang nahihirapan to have a personal relationship with our Lord? Ano ho ba ang mapapayo po ninyo? Walang tandaan natin ay hindi mo pinaniniwalaan because of your intellect. Matalino ka, rational ka, nalalaman mo may Diyos. Pero marami na magsasabi sa iyo sa karanasan mo na parang wala yata ang Diyos eh. Katang-isip lang yata yan. Kaya madalas natin sinasabi, ang pagkilala sa Diyos is something beyond reason. It starts with reason pero goes beyond reason. Halimbawa, nagtatanong ako sa mga kabataan. Sinasabi ko, naniniwala ba kayo sa Diyos? Opo. I-prove nga ninyo may Diyos. E di kinakalaban ko sila. Rationally, Kaya ako tuwan-tuwa pag may nagsabing, Father, nadamdaman ko po sila eh. Ang Diyos naramdaman ko yan. Tumulong sa nanay ko, sa pamilya ko, sa akin. Hindi ako nawawala ng pag-asa sa buhay. So yun ang dapat nating unti-unting balikan sa ating karanasan sa buhay. Hindi puro negative. Kasi hindi mo pwedeng diktahan ng Diyos eh. Pero napakaraming biyayang binibigay eh. Mga pinagaling sa sakit. Ako lang, ilang beses ako na-aksidente, ilang beses ako nagkasakit ng matindi. Opo. Nasabi ko,
pinapaubaya ko sa iyo, Panginoon, at gagawin ko lahat para maipakalat ko ang pagmamahal mo. Yan nga sinasabi ni Pope Francis ngayon nawawala ang mercy and compassion. Pag yan ay nawala sa puso natin, tingnan mo nangyayari sa daigdig. Nako, bali todo na yan Lahat binabaliktad, puro patay dito, patay doon, milyon-milyon na namamatay. Sinasabi nga, parang net third world war na kahit hindi pa talaga official na na. So ito dapat natin taan. Ano yung personal pagkilala natin sa ating Diyos? Ano mga nagawa niya sa atin? At ano naman ang ginagawa natin para sa iba? Kasi hindi ka naman pwedeng gumawa diretso sa Diyos. Sa kapwa mo lahat makikita mo yan. So sa ngayon po, Father, ano ba ang nangyayari ngayon sa mga simbahan? Kasi nakakalungkot. Malaking hamon sa simbahan. Malaking hamon din sinasabi nila, nakakalungkot daw na maraming kabataan na parang hindi na nga alam paano magsimba. Ano hong ginagawa ng simbahan ukol dito? Patuloy ang simbahan ngayon sa pagpakalat kahit sa internet at sa digital. Ito lang sa media ng Catholic Church. Ito ngayong pagdating sa eleksyon at nagsimula na kami sa buong network na pinapakalat namin ang mga sinabi ni Bishop Matalip. Siya yung head ngayon ng social communications. So ito'y series to ng mga paalala. Gayon din, ang mga dioceses ay nagmi-meeting ang mga kaparian at pinapagpatuloy ang synodality, yung pakinggan nila. Pati nga yung ating Ebanghelyo Linggo, di ba? Yung magpatawad tayo sa kapwa. Pinapaliwanag ng matindi, ano ba talagang kahulugan nun? Kasi, I forgive you, but I cannot forget. Hirap yun. Ganun na mag-start natin Ito nga ang Holy Week, Palm Sunday ang una, di ba? Opo, sa 13. Ito dapat nating tandaan. Yung Palm Sunday, tatlo ang napaka-fundamental doon. Unang-una, si Kristong Haring Tagapagligtas ay nakabatay sa mga prophecies sa Old Testament pa. Yan nagtagumpay si Jack. Kasi di ba, nagsisigawan mga tao. Pero ang pangalawang mensahe, ito'y isang kabalintunaan. Wow, ang lalim no. Contradiction. Iskandalo. Kasi, paano mong pupunin yung isang pare na nakasakay sa donkey? Pero ang simbolo kasi ng donkey is peace. Humility, yung war diba? horse, Humility. humility and peace. Yan ang donkey. Hindi lang siya Peace of burden pati siya. So, hindi nila pinupuri yung war horse. Kasi wala nga war horse. Iniram pa ng Panginoon yung donkey. So, pero doon, takit hindi agad nakita ng tao. Nung maduldulan sila ng negatibong mga pananaw, diba, ipakaw sa krus, ilang araw lang yun. Kahit nasabi ko, contradiction. Isang iskandalo. So, Father, ibig sabihin yung mga sumalubong sa inyo, naghihiyawan, pumupuri Sila sa kanya. din ang nagpapako. Yun din yung nagpapako. Exactly. At na-scam si Kristo. Ang ginagamit nga, the elders, sila pa namuno. Yung elders, yung mga matatanda, sila mga kinikilala, yung mga leaders, mga Pharisees, Sadducees na yan, sila pa yung nagtutsul. Kaya sabi ko, usod naging sulsul. Konsultante. Kaya nga, lagi ko nakikita yung meme na ilang libong taon na nakakaraan, binigyan tayo ng pagkakataong makapamili. Hanggang sa ngayon, lagi natin pinipili yung magnanakaw kesa kay Kristo. Di ba? Nakakalungkot. Di ba binigyan ka malaya? Si Barabas Free will, o si Jesus Christ. Makikita mo yung credential, ang laking pagkakaiba. Ito may nakantilang na sa simbahan tsaka sa gobyerno. Pero ang tao, pinili nila si Barabas. Hanggang ngayon, election 2025, ang mananalo rin mga magnanakaw. Ay, naku, wag naman po, Lord. Natuwa talaga si Father. Pero may katotohanan kasi, may kurot yun di ba? Sa ating... Oo. Kaya nga yung pangatlong mensahe niya,
ay hindi naunawa ng mga tao noon. At hanggang ngayon, ang kahulugan ng pagliligtas ng Panginoon. At yung nga tanong ni Connie, paano mo mas maramdaman ng Diyos na mas malalim sa pagkatao mo? Mm-mm. Yun ang dapat natin bigyan pansin. That is your God. Hindi lang yung Diyos ng sanglibutan, kundi ikaw din. Okay. Na ang pagliligtas sa atin ay lahat na tatakop sa salitang pag-ibig o pagmamahal. Okay. Na napakahirap sa panahon ngayon. Okay. May mga adjustment din simba. Nakita natin ito nung nagdaang pista ng Poong Nazareno, no? May mga Yes. ngayon syempre uso na naman, ayan, aabangan natin, nagpapapako sa krus, hinahampas yung likuran. Hindi naman siya tinotolerate ng simbahan, pero may mga ano ba, Father, nakikita kayo na medyo konti na rin yung gumagawa ng ganon? Pero yun. Pero ang stand nga ng simbahan, gaya na nasabi mo, Igan, ay hindi na bumuwel sa simbahan. Kasi may mga malalim na tradisyon. Oo. Pero kung talagang ma-realize ng tao, yung tunay na kahulugan niyan, babalik na naman tayo dun sa supposing gawin mo yun, anong epekto sa iyo? No, yung pag Biyernes Santo, yung nagakampas. Oo. May taklob sa may Opo. taklob sa ulo. Opo. Mga panata kasi Mhm. madalas ko nga sabihin. Sa yung mga pananampalataya nila no? Mhm. Oo, hindi mo pwedeng tawaran yung kasi nangako sa Diyos. At least, nagiging makasalanan sila ulit once a year. Tumutupad sila sa kanilang pinangako. Malaking bagay para maray nga, pangako sa Diyos, kakalimutan lahat ng pinangako. Mm. Oo. So, hindi ba? At saka mahirap yata yung flagellation. Mhm. Oo, tapos na yung sakripisyo ng Panginoon. It has been done, di ba? Di mo Tetelestai, kailangan sabi saktan ng nga. sarili mo. Oh, it is finished. Oo. Pero baka ngayon kasi, ang iniisip ko dahil content, di ba? Sa social Ayun, media. isa pa yun, di ba? Nagagamit pa. Nagiging attraction sa mga turista rin, Father. Yes. Opo, yun ang mali. Kasi nagiging fashion show. Fashion show na madugo. Oo. So, yan ang ano natin. Yung simbahan ba, eto kanina, pinatugtog ko yung Ten Commandments. Okay. Di ba sa Bagong Testamento, parang dalawa na lang yung naging covenant, no? Mahalin mo ang Diyos, higit sa lahat, mahalin mo yung kapwa mo. Also. Oo. Pero sa Ten Commandments, kasi pag tinignan mo yung 10 commandments na yun, parang wala sa kwalifikasyon na mga tumatakbo ngayon yung unang-una na lang, huwag magnakaw eh. Di ba? Di ba? Oh, Totoo tapos sa naman. social media, yung wag kang magsasalita ng laban sa kapwa. Di ba? May parang ganun eh. Yung, Yes. parang false witness. Oo. Makikita mo dun yung wag mga lunya. Tignan mo naman yung ilang tumatakbo, di ba? Nag-aaway-aaway nga yung girlfriend tsaka asawa. Uy, ganon. Sino yan? Si ito, unang letra. So, Father, ang simbahan ba gagabayan yung mga botante na ika nga kahit papano baka kailangan na natin ng isang, di ba, may takot sa Diyos para hindi na rin magnakaw, maging corrupt. Ang kasi ng simbahan pagdating sa eleksyon ay kauna-unahan. We cannot join yung politics partisan. Mhm. Kasi hindi tayo sigurado sa tao. Halimbawa, husay-husay niya na doon. Sa simbahan, nag-lector siya, nag-ano-ano pa dyan, minister. Bait-bait. Tapos, nung manalo, kinalihan ng demonyo. Paano gagawin ngayon? Tandaan nyo, ilang beses may sinuportahan ng simbahan, ha? Panalo. Opo. Ano nangyari sa batang huli? Mm. Kaya nga, ang solusyon dapat ng simbahan, ang mamulat ay yung simbahan. The leaders ng simbahan. Yung sambayanan. Yun nga kahulugan ng synodality na tayo makinig sa isa't isa. Tayo dapat magbago. Sasabihin, kaya namin binoboto kasi ngayon lang kayo mga trap nila.
Oo nga. Yung pong mga botante rin, hindi ba? Kasi nagiging parte rin ho ng korupsyon, di ba? Yung mga taong tumatanggap din. Sa Semana Santa, baka naman pwedeng mapagnilayan naman nila yung ganong klase ng pag-uugali. Hindi ba? Kasi ano rin yan parte rin ho ng corruption, yung mga tumatanggap. Oo, ang sabi ko nga, ang pagbabago ng anything that is negative, parang bibingka eh. Mm. Ito pagdating sa politika, merong nasa taas, merong nasa baba. Pag pinagsabay mo yung apoy, luto ang pagbabago. Pag yung nasa ibaba lang, makapangyarihan nasa taas, anong gagawin mo? O yung nasa itaas, walang fire sa ilalim, wala. Ito, baliwala lang yan. O kawawa naman yung mahusay na leader, Opo. sisiraan pa yan. Mm. Ang dami ba example, ha? Ang galing nagsimula. Wala siyang base. Mhm. Pinagtulungan siya, minsan lang siya nanalo, natalo na. Mhm, mhm. Binigay na niya halos yung buhay niya doon sa pagbabago. Meron tayong mga bagong nakikita hanggang mayor level lang so far. Mhm. Kasi pagdating mo sa Congress, Senate, kahit lima yung boto nila, panalo na naman yung mas mararami. Mhm. Pero pa ikat mayor, governor, medyo matindi yung laban mo. Kung sumusuporta sa'yo ang sambayanan. Mhm. Aha. Hindi lang sa boto sa pagpapatupad ng tamang tamama. Mhm. Okay. Alright, sige po. Kasama na yung sakripisyo din ng marami tayong ipagdarasal. pag-aayuno at marami Oo. pa. Okay. Mm-mm. Father, salamat sa oras po. Salamat po. Magpapaalala. Oh yes. Thank you, God bless Father. you. God bless you. po. Thank Ingat you. po. Alas 9:38, Father Francis Lucas po nakausap natin, Presidente ng Catholic Media Network. Magandang nasimulan natin. Hilingan, walang pinoprotektahan.